Hey guys, welcome back again sa aming YouTube channel, no? So, nandito na naman tayo sa pwesto natin. Ibig sabihin, meron na akong mga update sa inyo, no? Pero ano lang to, about lang sa buhay-buhay namin dito sa Canada, no? Yan. So, yeah. So, habang ano tayo guys, habang magbablog tayo, meron luto kasi ako ng fishball. Hindi ko alam yung ibang tawag dito Squid ball. Tapos yung iba, hindi ko alam yung iba Kikiam? Hindi siya parang, hindi Basta siya ganun. Basta yun. Tapos ito, sausawan namin, binili namin lang to sa TNT. So, malaking tipid na to kasi alam ko yung mga cups, no, kapag bumili ka sa Seafood Oo. City, mahal. $15 $20, kung medium, mga ganon. Tapos kung large, 25. Ang mahal na nun. So, eto, napabili kami dati. Saan ba natin to binili? Sa Sa Hong Kong. Yan. So, Hong ito, Kong. ano ba to? Fishball? Squid ball? Fishball yan, fishball. Tapos, ang sauce natin to fry. So, napapadalas na ang kain natin sa vlog. Yung una, yung sa shrimp, no? Ay, oo, ibang klase yun, guys. Talagang in-enjoy namin ni Emma yung moment na yun. Talagang dalawa yun dalawa. Pero hindi namin inubos yung pangalawa, no? 1/4 lang inaubos namin dun. Pero grabe talaga, guys. Ginawa niya pang dinner after. Oo, kasya na sa amin yung isa talaga Pinasobrahan lang namin siya parang kinabukasan. Ayun. So, anyway, Yeah. sagutin lang namin yung tanong. Hey, lagyan natin dito. Sonic, yeah. Yeah. So, yung may nagtanong kasi sa vlog natin. Yan, hindi ko na alam kung anong video yon. Yung sa driver's license ko daw, baka raw kaya hindi dumadating is because nakatay siya sa permit ko. Parang yun yung, pero not sure siya, so tinatanong niya. So, ang sagot ko doon, syempre dapat naman talaga may valid permit tayo, pero hindi yun dahil sa hindi ko pa nare-receive yung hard copy ng permit. 'Di ba kaka-receive ko lang sa permit ko nung isang araw, tama ba? Nung isang araw kahapon. So, sabi niya, kaya daw baka hindi dumadating yung driver's license ko is because yun nga, paparating pa lang yung hard copy ng permit. Pero guys, ito yung update namin. Kasi, di ba, nakapasa ako ng road test nung November 9. So, until now, January na, wala pa rin. Nagtataka na rin ako kasi dumating naman yung PGWP ko, tas yung permit din ni Zion. So, inisip ko, hindi naman naipit yun siguro sa Canada Post kasi nagdadatingan na. Pero yun nga kasi napapaisip na ako. Tumawag na ako sa registry. So, yan, sabi, sa Mojo's registry dun kasi ako kumuha or nagpagawa ng license. Pero, nag-road test ako sa Riverbend registry. Kung magkaiba. So, sabi ay, dahil pa rin daw yun sa Canada Post Strike. So, lahat daw ng may permits or driver's license na parating starting November 1. Kasi yun yung pa-start ng Canada Post Strike ay madedelay nga daw talaga. So, until now. So, kung nauna man yung permit ko from IRCC, siguro sa IRCC okay yung system nila, napabilis. Pero dito sa mga driver's license, no, medyo matatagalan. And yun, aabot daw yun ng February 15. Yeah. So, sabi, kapag wala pa rin daw by Feb 15 yung driver's license ko, tawag na raw ako sa number doon sa interim license. So, sabi naman, valid pa rin naman daw yung interim license ko until Feb 15. Yan. So, hindi ko naman ginagamit kaya wala naman talagang problema. Pero, nagtaka lang talaga ako. Oo, kasi guys, ako, nung kumuha ko ng lisensya dito, parang 2 weeks lang dumating na agad yung card ko. Tapos sabi ko sa kanya, maybe baka may baka may problema. Sabi ko, baka may mali na ginawa ka or ano. Kasi nakakapagtaka na kasi halos magdadalawang buwan na. Yun nga, sinisisi na ako lagi ni Alvin. May mali kang ginawa, yun na naman. Parang, simula nung na-review siya, inisip niya na may mali akong ginawa. Sabi ko, tatawagan ko na, pero kasi hindi ko nga magawa during daytime, kunwari, 8 to 5, dahil nga yun din yung work ko, so nakakaya naman tumawag-tawag. So, buti na lang, until 8 p.m. kanina yung Mojo. So, sabi ko, pwede pa ako tumawag kasi sinundo ako ni Alvin 6 p.m. Yan, nakauwi tayo ng 6 p.m. So, nung tumawag ako, yun nga, in-explain na ganun nga, madedelay yung mga driver's license ng mga nakapasa or nag-road test simula November 1. Yan, November 1st. So, kampanya ka na?
Kampante na ako, pero actually, hindi naman talaga ako naghahanap ng driver's license. Ito talaga ang nagpapanik. Yung sinabi na, baka may nagawa kang mali. Oo, kasi ang tagal eh. Kasi dumating na nga yung ibang mga sulat sa amin. Kasi sa akin naman, hindi ako nagmamadali dahil hindi ko naman ginagamit ngayon sa sasakyan. At ayoko mag-drive tayo. Ngayon pa snow. Yeah. Kanina naging snow na naman. 'Di ba parang nakiklear yung daan, tapos mamaya snow ulit. So, ang weather kanina, minus 14, minus 15. Feels like? Minus 22. So, yung minus 17 pala kaninang umaga. So, feels like minus 22. So, guys, yan. Ganyan ang winter dito sa Calgary. So, mamili na lang kayo ng provinces nyo. Sa Canada naman, hindi lahat ng provinces ay ganun. So, may mga provinces na okay, mga ulan-ulan lang, like British Columbia. And then, sa Toronto, alam ko, parang later sila kakaroon ng snow. Ayun yung nanonood ako ng vlog na nila Lawrence, yung Alba Family. Nanonood ako kasi yung sasakyan kasi ni Donna hindi nag-start. Niloko ko, sabi ko, Calgary pa more. Kasi galing sila guys, Vancouver. Ayan. Pero sabi niya, may problema na rin daw kasi yung sasakyan nila. Kaya, ayun. So ako, sabi ko, saka na lang ako magsasakyan. Pero guys, totoo talaga, kailangan yung sasakyan dito sa Calgary. Hindi ko naman sinasabi buong Canada kailangan yung magsasakyan. Ako na nagko-commute, tas na-experience ko din na may sasakyan pa uwi. So, commute ako papasok and then sinusundo ako pag pauwi. Nakikita ko talaga yung difference, guys. Lalo na kung magta-travel ka ng sobrang lamig. Nako, napakalaking relief ng makukuha nyo. At ang laki ng nasisave sa time, ayan, kapag meron kayo talagang sasakyan dito. Sige. Okay, get no. Ulitan natin guys yung natin. Kinuha ni Zay niya. Pinagpapatungan kasi namin yung niya, yung sa water niya. Yan, so tuloy natin ang kain. Yan. Ayun, yun lang naman. Pero sa amin, hindi pa practical na magkaroon ng dalawang sasakyan. Yeah. Pwede kong gamitin, pero ayoko Sabi ko nga sa kanya, gamitin niya kasi hindi wala naman akong ginagawa. Pero siya rin kasi, medyo hindi pa siya kampante talaga. Kasi mas nasanay kasi siya dito sa mga, yung dinadaanan lang nila no, na time na nagpa-practice sila. Pero pag downtown kasi guys, medyo talaga. Medyo mahirap din, traffic, tapos yung iba kalimitan kasi mga one way. So, hindi pa kabisado na Emma yung mga lugar na yun. Kaya, ayun, sabi niya, wag na muna. Yeah, soon siguro pagka summer siguro. Kuha ako drinks pala. Yung binigay ni Bianca. Okay. Ako baby cook. Yan. Yun, break time muna guys, no. Ayan. Sa mga nagtatanong sa amin about dito sa lisensya ni Emma. Ayun, so yun po yung sagot, no. Kasi ako talaga, sabi ko kay Emma, parang baka may mali kang ginawa or something ganyan. Kasi nakakapagtaka, alas dalawang buwan. Parang hindi siya normal. Yes. Dahil nga kasi merong strike din talaga. Kaya, yun ganun yung nangyari. Yan. So, ang kinuha ko sa akin, bigay ito ni Bianca no New Year, vodka. 4.5% alcohol. So, okay lang, sabay tayo. Hindi na tayo mag-drive, ka-Halloween Coke. So, ito yung parang merienda namin. Or midnight snack. Hindi pa naman midnight. Naglambing kasi siya sa akin, sabi niya, luto ako daw siya na vodka to. It's actually, not a juice. Halos isang buwan na rin nata sa amin to. So, unti-unti ko lang din kasi niluluto. So, yun. Pagkasipag-sipag lang, ganyan. Yeah. This is a peach. Yeah. Ano yan? Vodka. Peach vodka. What's that? A red one? Sabi niya. And then, kanina tinuruan ko si Zion, may activity kami. So, ang galing na, nagmamatch-match siya ng mga, like, for example, animals sa gilid, baby animals, match niya sa bigger picture na animals, no? Yeah. Diba? You're very good. Diba? You're able to match all the animals, right? Ay, is that a monkey? Dog. Or dog? Ngayon kasi sa Paw Patrol to. Paw Patrol, Hot Wheels, yan ang mga pinapanood niya, Sonic, grabe. Pero Sonic, naka-play na naman ni Sonic ngayon. 5 beses na nagpe-play ang Sonic sa Netflix. Buti na nga lang bumalik kasi November 30 dapat magli-live na yan sa Netflix eh. So anyway naman, kahit medyo malamig-lamig ngayon, talagang weak.
diba, -17, -22. Next week, magiging maganda na ulit. Single digit na lang. Tapos magpa-positive 5 na. So, yun yung okay na weather. Kung galing ka sa -20, the best na yun. Happy na kami dun, guys. Happy na yun. Happy na tayo. Happy na kami sa mga ganun. +5. Pag lang talaga yung mag-double. Yun ang masakit talaga. Kanina na lang sabi ko nga, -13 lang. Pero bakit parang iba? Yun pala, feels like -22. So, sobrang lakas ng hangin kanina. So, yun yung mga talaga isusumpa mo kapag nag-aantay ka ng matagal sa bus stop or kapag tumagal talaga yung inaantay mong bus. Grabe, parang nanunuot yung lamig. So, sa akin, thankful naman ako, sinundo ko ni Alvin. Hindi tayo nahirapan. Basta kapag merienda pa tayo. Pero, kapag back to work na si Alvin kasi, hindi niya na ako... makakabalik agad ako. Syempre, dapat pinagpipray natin yan So, kung back to work na si Alvin, hindi niya na ako masusundo sa hapon. Dahil nga, nasundo niya na si Zion sa daycare. So, mahirap din naman pabalik-balik, ganyan, 'di ba? Sayang din sa gas. So, kaya kami, 'di ba? One way lang yung magiging gusto ko. baliktad na. Oo. Ngayon, papasok sabay tayo. Oo. So, okay na 'yon. Basta makasave ka lang ng one trip, okay na 'yun. Kasi, iba din talaga yung pasan o dinadanas ng mga commuters. Ayan, alam ko yan. Tapos, may mga nakakasabay rin akong students, o mga nag-work sa bus. Ayan, parang hello na lang din. Balot na balot, actually, minsan di na tayo magkakilanlang. At saka yun pala guys, no? May nag-message kasi sa akin kanina, mismo sa personal Facebook ko. Friend ko na rin siya sa Facebook. Bali, kasi, si Zion kasi, after 18 months kasi ito, nakakatanggap siya ng child benefit. Pero nag-stop yan ngayon na. Yeah, nag-stop yun. Kasi gawa nga ng wala kaming permit. So anyway, ganun din siya. Parang i-apply niya ata yung anak niya. For child benefit. Oo. So tinatanong niya, sir, meron bang SIN na kinunan niyo si Zion ng SIN? Parang sabi ko, parang wala naman kasi hindi naman siya mag-work. Parang yun daw yung hinihingi sa kanya. I'm not sure, pero sa atin wala. Kasi dalawa lang talaga yung binigay kasi sa atin. Kasi nung nag-apply tayo nun, halos hindi naman siya diba? Dalawa lang naman tayo pumunta. So, double check nyo or punta kayo sa ibang branch. Yeah. Not sure ba't hinihinga ng SIN yung bata. Pero sa amin hindi sa amin guys, wala talaga. So, naka-receive din kami ng child benefit initially. Bago mag-expire yung student visa ko. Kasi the moment na nag-expire yung student visa ko noon, wala na kaming tinatanggap. Stop na rin siya. So, kailangan lang ma-approve nga yung PGWP. So, since na-approve na yung PGWP ko, magkakaroon ulit siya. Ayan, pwedeng mag-apply ulit. Pero yung processing nun is 4 weeks, 8 weeks, parang ganon. So, okay lang, it takes time, pero parang mariretro siya. So, from that time na nag-stop siya until ma-approve, yun. So, may child benefit na natatanggap ang 6 bata. months. 6 months din yun, no? Retro yun, guys. So, siya. So, yan, isang pinagpapasalamat din namin. Kasi, isa sa maganda yun dito sa lang din, hindi namin inaasahan yun, pero syempre, alam nyo naman, walang work si Alvin. Yung dadating na child benefit, sobrang laking tulong na yun. Kasi, yung time na wala siyang sweldo, ito yung pupuno. So, syempre, meron naman tayong pinagkukunan, pero mas maganda, di ba, na hindi mabawasan yung ating mga funds, yung emergency funds, kung tawagin. So, yun. Dito And then, ito, may nagtanong nga, parang lang din naman, regarding sa part ng PGWP application. So, gaano daw kamahal yung binayad natin ng PGWP application. So, hindi kasi alam ng iba na magastos pala talaga. Bawat application mo sa IRCC, GCK, bayad yan per tao. So, nang nag-apply kami ng PGWP, hindi lang ako yung magbabayad kasi technically, a-applyan ko si Alvin ng Open Work Permit Extension and then si Zion ng visitor record. So, vodka yan Zion. So, ang total, hindi ko na alam yung eksakto, pero sa aming tatlo, nasa $700+ yon isang application. And then, syempre, diba, nung nagka-problema, another bayad pa sa kung ano-anong processing. So, maganda kung nag-aaral kayo or pag-graduate na kayo or mag-file na kayo ng PGWP, dapat may nakatabi rin talagang
money. Kasi yan, hindi mo in-anticipate, ay ganun pala kamahal ang PGWP application. Tapos kapag family pa kayo, ayan, 'di ba, times 3. Ayan. Hindi naman times 3 lahat kasi kung iba-iba yung permit mo, may isa work permit, yung isa TRV, magkakaiba din yung ng value. 100 plus lang yata si Zion. Sa amin yung mahal kasi may open work permit tapos, na ina-apply. Yeah, tapos guys, 'di ba na-refuse ako? So another bayad na naman 'yun, yung pag-re-apply na 'yun. So ganun talaga. Ayan, kahit mag-apply ka ng mga provincial nomination, mag-apply ka ng permanent residency, lahat 'yon may bayad. So ito, aspeto ng PGWP ang ma-share namin, for the 3 of us, nasa $700 plus. Yung friend ko, si Sam, apat sila nasa $900 to $1,000 yun. So, kung dalawa lang kayo, syempre cheaper, siguro nasa $500. Tapos yung ano pala, baby, yung sa restoration ko, magkano binayaran mo? Nasa $450. Yun guys. Yan, 400 Sipin nyo, plus. Nag-reapply tayo para sa ating restoration. Another bayad na naman, $450 na naman. So, ganun ka gastos talaga, guys. Nako. Yan. Yun lang ganun talaga. So, yun yung mga tanong sa atin. Yung naisip kong sagutin. Pasensya na, hindi ko nasasagot lahat talaga. Oo nga eh. Kasi kahit ako minsan doon sa page namin, nababasa ko siya, pero minsan nakakalimutan ko. Pasensya na talaga. Lalo na, alam ko, meron nag-i-invite sa amin for New Year. Sorry talaga. Grabe, hindi na kami nakalabas after nung kay Bianca. Kasi more on recovery phase pa rin kami dahil after namin magkatrangkaso, diba? And ubo. And then ngayon, kaya Ate Michelle naman siya na may nag-uumpisa dahil kami yung nauna. So, ganun lang naman yung life namin. So, hopefully, maka-recover, maka-catch up. Ang dami naming utang na reply sa mga nag-PPM. Pero from time to time, nakaka-reply ako. Pero pag sobrang lamig talaga, guys, kunwari galing ako sa bus, minsan, or dati, during summer, nakaka-reply ako kasi pag biyahe sa bus, mahaba din yon 30 minutes or more. Pero ngayon, parang pagkasakay ko sa bus, galing ako sa lakad ng labas, diba, -7. Ayoko na, guys, gumalaw. Ayoko hawakan yung phone, naka-gloves ka. Kasi pagka isipin magte-text ka, tatanggalin mo pa yung gloves mo. Pero syempre sa bus, pwedeng tanggalin pati bonnet, minsan tinatanggal ko. Pero yun nga, parang ang hirap talaga gumalaw kapag sobrang lamig. So, maybe next time yan, makabawi tayo ng reply o kaya, yan, isang live yan, sagutin mo lahat. Yung mga... yung nag-live nga tayo ng nakakatuwa nga yun. Nag-live kami ng December 31, guys. Kumanta ka ulit. Yeah, nag-enjoy ako nun. Sobrang, nakakatuwa, no? Yung mga subscribers natin talaga nag-stay sila. So, yeah. Masaya. So, yun guys, no? Yun lang naman yung may share namin sa inyo ngayon. Yeah, salamat. Random na lang to guys, random vlog na kung ano yung topic natin. At least hindi na to car vlog. At alam ko maraming nag-aalala kada vlog. Pero pinipilit ko ako nga yung magsalita lang para hindi na-out of focus si Alvin. So at least ngayon, nakaupo lang tayo, kumakain, umiinom. Kaya yan. Kaya pag may mga question kayo guys, dyan, comment kayo sa baba, nababasa namin yan. Pag maalala naming replyan or yan i-vlog natin or sagutin natin. So yun guys, nandito na itong video namin. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayon. And hanggang dito na lang. See you on the next one! Peace!